Secretary Ivan Uy ng DICT atin lang istorbohin ngayon pong Friday morning. Good morning po, Secretary. Magandang umaga po. Sir, yes sir, salamat sa panahon. Metro Manila Smart City Infrastructure for Network Resilience. Ano itong inyong napag-usapan kahapon ni Presidente, sir? Ito po ay proyekto ng ng gobyerno ngayon, ng administration, in order to interconnect po ang mga iba't ibang mga syudad ng Metro Manila into a fiber network upang mas maganda po ang coordination sa traffic, sa disaster response, katulad ng mga baha o mga aksidente po. At ito po ay fiber optic network that will connect to sensors, that will connect to CCTV cameras for better monitoring and coordination po. Oo, wow, kumbaga ano na po ito? First world na sistema po kumbaga, no? Na ang mga CCTV cameras sa bawat LGU, bawat kalsada at maging yung pong mga cameras doon sa flood control, etc. ay konektado na po. Saan po ang magiging base nito? Ang base po nasa MMDA. Yun lang, no? Ang base po sa MMDA. Okay? Opo. Kasi sila ang coordinator for Metro Manila. Yes, sir. Opo. Ito po ay pinag-usapan ninyo. Sa anong level pa lang po ito? Na paano po ang inyo na pag-usapan po dito, including yung pong actual na, kumbaga, civil works, if I may say so? Meron ho kasi mga existing na mga civil works na nakalatag, no, sa Metro Manila. Katulad meron sa ilalim ng MRT lines at meron na pong mga connectivity yung mga bawat syudad ng Metro Manila. Kanya-kanya pong mga connectivity. Ang problema po, hindi nag-uusap-usap ang mga yan. Kanya-kanya po. So, medyo challenging po kung walang coordination, central coordination for quicker response. So we will be utilizing some of the existing fiber optics na nandiyan dyan at yung mga middle mile at last mile na kailangan magawa, doon na lang papasok yung additional civil work. Okay, so DICT po ang in charge dito mismo ng paglalatag ng fiber optic na kable? Hindi po. May mga contractor na po ang MMDA to do that. Ang papasok po ang DICT in order to provide the bandwidth. Yung bandwidth po ng... Opo. Yun lang po so far ang toka dito sa DICT? Yung bandwidth and perhaps to provide the AI model, no? Yung AI model in order to understand how to handle the traffic, how to handle predictive analysis on flooding, upang maihatid kaagad, no, yung immediate information to the public. Opo, yung system, po. Yung system, kayo po magdidisenyo nito at doon din po ilalagay sa MMDA base. Nandun po yung base nila. All right. Sir, kasi po ngayon, di ba, ultimo sa traffic, if you notice, magkakadikit na lang po ng mga traffic lights, hindi pa well coordinated. Kasama ito doon. Opo, kailangan po ma-coordinate yung mga yan. Totoo po yun, no? Halos magkadikit-dikit yun at minsan walang kakotse-kotse, nakapula pa rin yung sasakya, yung ilaw. At kung sobrang traffic na, green pa rin. Yung nga po tsaka alam niyo ho yun, dapat kasi, di ba, pag green nung makakadikit, dapat mag-green silang lahat kasi nga para tuloy-tuloy. Di ba? So, opo, yung pong ganon na pag-aayos na uri po ng teknolohiya, toka yon ng MMDA pa rin. Yung physical po, yung physical infrastructure. Katulad na pag-install ng traffic light. Opo. Opo. Yung AI aspect po nito, yung pong parang siya na ho, kasi minsan hindi may tatanggi SEC na pinakikialaman kasi on the ground Di ba? Alam niyo na, yung manual control, di ba nangyayari po yan? Opo. So kasi nga, pag AI na ito, wala nang human intervention, no? Opo.
Opo, yung mga Opo. gano'n po, sakop po ito ng inyong isa-set up po na AI system. Oo, yan. Tutulungan po namin ng MMDA para maiayos itong sistema nila po. Okay. Ano po ang timetable nito sa napag-usapan niyo ng Presidente, Secretary? Well, as soon as possible po. May mga kasi may mga nakalatag na po mga ano, no, mga infrastructure and some of those. So, identify na lang po namin yung mga gaps doon sa infrastructure. Kasi meron po tayong, yung DICT, may inilatag po dati na tinatawag na GovNet. Yung GovNet po, may CR ring tayo na nagko-connect. So far, 3 local government po na connect dito at mga ahensya ng national government, no? So, we will also be utilizing that existing network to connect to the MMDA network and to the other local government network. So, hopefully siguro by in maybe a year or two maging operational, fully operational na po ito. Oo. May budget na po ito sa DICT, sir? Karamihan ng budget nasa MMDA po. Okay. Opo. Sige. So, ito hong pinag-usapan nyo kahapon ni Presidente, nasa pipeline ho ba talaga ito? Nito pong pagpasok ng Marcos administration o kasi po ngayon kalagitnaan na eh. Ngayon lang po ito naisipan? Well, matagal na pong pinaplano ito pero medyo nahirapan ko kasi yung coordination. So, nung na-submit itong proposal na finally in-okay na ng ating Pangulo. So, medyo nung start pa ng administration, pinag-uusapan na po ito pero medyo may issue sa pondo, may issue sa coordination. So medyo naayos lang po. Naayos itong Opo, sige. So we're talking about the entire Metro Manila, lahat ng LGUs dito will have to cooperate para sa interconnectivity na ito. Opo. Okay, and then doon po sa kanino pong toka yun? Wala, kasi doon sa picture ninyo, parang wala doon yung council, no? Si MMDA na pong kumakatawan sa kanila o DILG? MMDA po. Sila po ang makipag-coordinate with. Opo. Hindi ba ho napag-usapan kahapon na magpapalit ng chairman ng MMDA? Wala naman po. Wala po. Opo. Natanong ko lang po. May tanong lang po si Chacha po sa iba pang subject matter. Go ahead. Yes po. Puntahan naman po natin ngayon ito pong issue tungkol po dito sa mga nagsasabi na nagkaroon daw po ng data breach dito sa DND. Pero tinanggi na po yan ng ahensya, SEC. Sinasabi nila secure at fully functional daw po itong kanilang systems. Ano po bang masasabi nyo dito? Nagkaroon po ba talaga ng breach o walang nangyaring breach? Iba po ang nag-handle. Yung DND po kasi may sarili silang data security network, no? At ang DICT po kasi ang hinahandle namin civilian. So, mga civilian network po. Yung sa Defense or Forces Network, may sarili po sila. May cyber command po sila eh. Oo. So, sir, hindi rin po sa inyo yung data breach doon sa, manghihingi sana kami ng update doon po sa nangyari sa Philippine Charity Sweepstakes Office? Kung meron man. Oo, kung meron man pong update na doon? So far, nung nagpatulong nga sila para tingnan, no? Hindi po data breach eh. Kumbaga, may mga emails na mukhang na open, baka maaring yung may-ari ng email hindi maingat at na compromise yung email, pero hindi po pag-aari ng PCSO. Kumbaga individual na email po 'yon. Parang kung na compromise po yung Gmail nyo, hindi naman po Gmail ang na-compromise, no, kundi yung credentials ninyo sa Gmail. Ganun po. So, technically, Secretary Ivan, walang nakompromiso na impormasyon ng mga lottery winners. Yun po ang malinaw. Walang nakompromisong PCSO system po. Walang nakompromisong PCSO system pero hindi pa po tayo sigurado, hindi pa tapos yung assessment nyo kung may mga impormasyon about the lottery winners na nalik. Kung may information, example,
may nag-download sa email ng information na yan at yung email na yan, na kompromiso, maaaring lumabas yun. Pero so far, ina-analyze pa ho. So gaano pa po Basta ang una po namin tinitingnan yung mismong system Oo. ng PCS. Yun po Opo. mas importante kung napasukan ba yung sistema nila o hindi. So, Sec, dito sa So, yun issue, ang priority po. opo. Dito sa issue na ito, gaano pa katagal bago po kayo maglabas ng final findings ninyo? Kung is there a breach, gaano kalaki yung breach, napasok po ba yung sistema O ng kung wala PCSO talaga. o kung wala nga pong nangyaring hacking? Meron po kami mga CERT, no? Computer Emergency Response Team, na tumutulong po upang matingnan ito. Depende na po kung gaano ka-complex, no, or kalaki yung system. At bine-verify rin po namin kasi iba merong mga nag-claim na breach at may parang pinalabas, no, sa kanilang website, kumbaga. So, kailangan analyze po namin yung supposed compromised data at i-kumpara po yon doon sa loob ng sistema nila kung tunay ba yung pinapakitang data or fake lang yung data at gustong magpakitang gilas lang yung hacker o alleged hacker. Alright. Minsan po kasi Opo, aantabayanan po namin ang balita dito, Secretary, kasi ngayon nangangamba yung ibang mga lottery winners kung nakompromiso po yung kanilang mga data. Wala pa din naman kasing official din po, no, na pahayag Pahayag. ng mga kinauukulan. Sige po, Sec, napag-usapan niyo ho ba yung meron na bang proposal mismo ang DICT kung magkakaroon man at ano ang amyenda nitong SIM card registration law, considering po itong patuloy pa rin na mga nadidiscovering scam hub na gamit po ang mga SIM card na rehistrado? Opo, ang problema po is hindi na po sa registration kasi ang issue, no? Or sa identity. Itong mga bagong modus po nila ng mga scammers, tinatawag po natin yan yung man in the middle. Kumbaga, ini-intercept po between the cell phone to the cell site yung mga signal ng cellphone. So, kahit na ma-strengthen po natin yung SIM card registration, hindi po sa registration yung issue niyan . Parang party line po yan. Sa panahon po natin. Oo. So, baka hindi nakakaintindi po ano yung party line. You're referring doon sa mga ginagamit na parang mga cell site na portable? Ito po yon, yung man in the middle? Opo. Yun yung tinatawag natin MC catchers. Marami na pong nahuhuli, no? Nagkaalat sila. At ito po ay madaling mabili at madaling ma-assemble kung marunong lang po kayo sa radio at engineering. So, yung pong nadidiscover sa mga scam hub na mga SIM card na rehistrado, pero yun ang ginagamit para magpadala pa rin ng mga mensahe sa ilang mga subject po ng scam, hindi po yun, hindi ba yun nakakabahala po, Sec? Well, yun, may solusyon na po, no? Ang ginagawa po natin is nakipag-ugnayan tayo sa mga telcos. Alam niyo po, ang nangyari dyan is nung nagkaroon tayo ng SIM card registration, marami pong ating mga kababayan nagreklamo na hindi daw sila makapag-rehistro ng kanilang SIM card dahil wala silang ID. So, nagkaroon ng panawagan ang mga congressman, mga different stakeholders na medyo ipagaan yung requirement ng ID upang mas maraming makapag-rehistro. Okay. Once na pinagaan nyo po yan, kahit na anong mga ID na ang tinatanggap para tumaas ng yung registration, yan po nangyari. Pati mga onggoy na register ngayon. Oo, kasi barangay certification lang pwede nang magano. So dahil po doon sa pinaluwag yung requirement ng ID, marami pong nakalusot na nagparehistro, libo-libo, daan-daang libong mga SIM card na nairehistro po, no? Oo. Na hindi na verify ng mahusay yung identity. So ang gagawin po namin ngayon is i-require po namin itong mga telcos to link up with our digital national ID.
Mhm. So, once ma-link na po yan sa Digital National ID, may biometrics na po yan, and we have already about 85 million deployed nationwide. Matatanggal po lahat ng mga SIM card na walang nakadugtong na National Digital ID, ipapa-verify po natin ulit. Or i-require natin, kumuha sila ng National ID sa madaling panahon, kundi ipuputol yung number na yon. Ang tanong lang dyan nga kung gaano na ngayon nga karami o yung availability ng national ID. May 85 million po tayo ngayon. Oo. Well, sa database ngayon ng PSA po, 85 na rehistrado. 85 million. Opo. Okay, opo. Meantime, yun po muna ang inyong iniisip. Pero yun nga, no, habang hindi pa naka-well in place ito pong national ID system natin, wala na pong iba pang pwedeng gawin yung mga telcos o ang gobyerno. Paano po kaya? Ang problema sa mga telcos po, no, nandun na po sa database nila itong mga SIM card na supposedly naka-register sa mga totoong tao. At hindi po nila ma-distinguish kung yung hawak nilang ID tunay o hindi. Yung kumbaga yung AI ng telco. Opo. Kailangan ibabangga po ng telco kasi yun sa valid government ID, no? Opo. Since hindi po yung ginawa. Hindi po ginawa yun dahil pinagaan po yung registration. Ang dami mga fake driver's license, fake PIN number and all of those things na nakarehistro. Opo. Sige po. Sige, so salamat po Sec Ivan sa inyo pong panahon at paliwanag na ito. Mas maganda nga ito para din po maunawaan ng ating kababayan ang mga ginagawa po ng inyong kagawaran at maging ng gobyerno dito po sa mga issue pinag-usapan natin. Salamat po Sec Ivan. At maraming salamat po sa tulong ninyo upang maiparating po ang katotohanan at ang informasyon sa ating publiko po. Salamat na marami. Thank you, Secretary Ivan Uy ng DICT.